Iniharap po ng pulisya sa media ang isang negosyanteng nailigtas mula sa pagkakadukot sa kanya sa Bicol noong Nobyembre. Arestado na ang 5 suspect na mga miyembro umano ng isang kidnap for ransom group, kabilang ang isang kapitan ng barangay. At para sa detalye, may ulat on the spot si Marie Zumali. Marie! Rafi, Connie, hindi nga naging madali ang pag-rescue ng mga otoridad sa dinukot na negosyante noong pang November 23, 2016. Inabot ng 4 na buwan bago siya na-rescue at nagkaroon pa ng palitan ng putok bago siya masagip ng mga operatiba ng Anti-Kidnapping Group at Police Regional Office 5. Ipinresenta nga kanina sa media ni Chief PNP Director General Ronald Bato de la Rosa ang negosyanteng biktima ng KFR Group sa Bicol Region at bahagi ng Southern Tagalog matapos itong mailigtas sa kanyang mga kidnapper. Ipinakilala o kinilala ng PNP AKG Chief na si Senior Superintendent Glenn Dumlao ang biktima si Francis Maulyon na dinukot nga noon pang November 23, 2016 sa Camp Sur. Nagkaroon pa umano ng palitan ng putok sa isinagawang payoff ng ransom kung saan armado ang grupo ng matataas na kalibre ng armas. Naaresto sa isinagawang follow-up operations ang 5 mga suspect na umano'y mga nagbantay sa biktima. Samantala ayon kay Maulyon, nasa farm lang siya nang dukutin ng grupo, tinutukan ng baril at sapilitan tinangay ng grupo. Ang 5 umano na mga suspect na ipinresenta kanina ang tumulong sa pagbabantay sa biktima at nagpalipat-lipat daw ng lugar habang kinukupkop ang biktima. Bagamat pinakakain naman daw itong si Maulyon ng kaniyang mga dumukot sa kanya, yung mga abductors niya, ay pinagbantaan naman daw siya na papatayin, pupugutan ng ulo at puputulan pa ng mga daliri. Ito na umano ang ikalawang payoff ng ransom kung saan higit na 1.4 million ang unang ransom na naibayad ng pamilya ni Maulyon sa mga abductors niya at sinundan ng panibagong payoff na 1.2 million pesos. Pero doon na nga nagkaroon ng pagkakataon yung mga operatiba ng AKG at ng Pro 5 o Police Regional Office 5 na matunton itong mga suspect. Kahit palipat-lipat, nagawa naman daw ng biktimang makapag-iwan sa poste kung saan siya nanatili, no, sa isa sa mga safe house kung saan siya nanatili, ng isang sulat na nakasaad, Francis Maulyon was here, at isinulat din daw niya yung petsa nung araw na sumulat siya doon. Naging susi raw ito para masundan siya ng pulisya. Sa ngayon ay nagsasagawa pa nga ng pursuit operations ang PNP. Itinanggi ng isa sa mga suspect na barangay captain pa man din, na kinilalang si Jerry Mancera ang kaniyang pagkakasangkot sa naturang krimen. Pero habang siya nagpapaliwanag, pinutol siya ni Chief PNP Director General Ronald Bato de la Rosa at pinagalitan. Ayon kay PNP Chief Bato de la Rosa, kung talagang wala nga raw siyang alam, bakit daw nung walang kalaban-laban si Maulyon at pilit na ipinagtatanggol ang kanyang sarili, nasaksak daw ni Maulyon yung isa sa mga kumidnap sa kanya. Pero ang ginawa daw nitong barangay captain na ito na si Mancera ay ipinadala pa niya yung suspect sa ospital at kumuha siya ng iba pang tao na magbabantay dito kay Maulyon. Kaya galit na galit itong si De La Rosa sa paliwanag nitong si Mancera. Samantala, sinabi rin ni PNP Chief na galit siya sa mga barangay captain, lalo na yung mga sangkot at protektor ng mga kriminal gaya ng mga kidnapper na ito. Samantala, Rafi, Connie, ito nga pulisya ay patuloy na nagsasagawa pa ng pursuit operations dahil lumalabas na hindi lamang itong 5 ito ang miyembro ng sindikatong ito, kundi marami pang iba pa dahil ito mismong si Maulyon, sinabi niya na yung mga mismong dumukot sa kanya ay hindi kabilang dito sa mga naaresto ng mga suspect ng AKG at ng PRO 5. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Camp Crame. Balik sa'yo, Rafi and Connie. Maris, na-establish na ba kung sino ang mastermind? Nandun ba mismo sa mga nahuli o yun yung mga at large pa? Lumalabas, Connie, na wala pa rito sa mga nahuling suspect na ito yung mastermind, dahil yung mga mismong dumukot din ay wala rito sa 5 ito. Itong mga 5 ito ay kabilang lamang daw sa mga nagbantay. Lumalabas lang na galit itong si PNP Chief dun sa isa sa mga suspect dito nga kay Jerry Mancera kasi barangay captain pa siya at kapitbahay lang siya nung mga dumukot na ito at parang lumalabas na
dapat alagad siya ng batas, tumutulong sa mga authorities sa pagbabantay sa mga tao, pero lumalabas na siya pa yung protector ng mga kriminal, Connie. At lumalabas din, maidagdag ko lang din pala, Connie, na very organized, no, itong syndicate na ito, compartmentalized yung kanilang isinasagawang sistema. Merong talagang in charge sa pakikipagnegosasyon para sa ransom, merong siyang nakatalaga para dumukot, meron ding nakatalaga na siyang tagabantay. At kaya nga hindi sila gaanong magkakilala. Pero lumalabas na yung mismong dumukot ay hindi kabilang dito sa 5 to. And base din sa investigasyon ng anti-kidnapping group, mukhang meron ding iba pang 3 cases, kidnapping cases in the past na kinasangkutan na itong grupong ito, Connie. Oo. So, more or less, gaano katagal na nag-ooperate itong sinasabing sindikato na ito na nangingidnap, Maris? Hindi binanggit o hindi rin na sinabi sa atin kung gaano nakatagal. Ang sinabi lang, very organized sila. It's a big syndicate that operates sa may bandang Bicol area, pati yung southern Tagalog area. No? So marami silang mga operation dun sa mga lugar na yon. Although hindi nga, gaya ng sinabi ko, hindi sinabi kung gaano nakatagal na nag-ooperate itong grupong ito, itong sindikatong ito, Connie. Panghuli na lamang, Maris, dahil ang nabanggit mo dun sa report, magkakilala yung barangay captain at saka yung iba pang mga dumukot. Pero yung biktima, kakilala rin ba niya itong barangay captain o nandun din ba siya sa may area kung saan nakatira din itong mga ito? Alam mo, Connie, hindi maliwanag. Ang lumalabas, itong barangay captain, kakilala niya yung iba pang mga suspect na ipinasanta kanina. Dahil ang pinapaliwanag na dahilan nitong barangay captain, humingi lang daw ng tulong yung isa sa mga suspect na ipinresenta kanina at sinabi na meron daw siyang kamag-anak. Apparently, itong si Maulion daw, pinalalabas na kamag-anak at kumbaga sumailalim sa kidney transplant daw kaya kailangang ilagay dun sa lugar na yon, dun sa safe house na yon. Hindi sinabi raw, allegedly, according to him, dito sa barangay captain, hindi daw sinabi sa kanya na, of course, ito ay isang victim ng pangingidnap. Pero dun nga nagalit si PNP chief dahil sinasabi ni PNP chief kung talagang wala kang kinalaman dito, bakit nung nakikita mo na parang he was fighting for his life, ang tinulungan pa raw ng barangay captain yung isa sa mga suspect na nagbabantay dito sa biktima at hindi siya nagduda, parang kumbaga questionable yung hindi niya pagdududa na merong nangyayaring ganong insidente dun sa apparently safe house na yon. Pero lumalabas na may another motive silang tinitignan apart from kidnap for ransom, pero hindi pa i-divulge kung ano yung specific na motive na ito, kung bakit mismo si Maulion ang naging target nitong pangingidnap na ito. So hindi natin masabi kung talagang magkakilala ba itong barangay captain o yung iba pang mga suspects at itong si Maulion, dahil lalabas lamang yon sa investigasyon kapag inilabas na rin ng pulisya yung isa pang twist or yung isa pang motibo sa pagkidnap kay Maulion, Connie. Maraming salamat sa iyong update at mag-aabang na lang tayo syempre pa sa mga susunod na araw. Hopefully nga, Maris, makuha kung sino itong mastermind ng kidnapping group na ito. Maraming salamat.